Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. In-interview si Bato ngayong araw, pangalawang araw niya ngayon sa Senado. O ngayon, ito mga kabunyog. Yan. Hindi po ako nang iintriga. Sasabihin na naman dyan, nang iintriga tayo. Hindi po. Ito. Kahit ang mainstream media, ganun ang pagkakabalita. Sabi ng mainstream media, Senator Bato kay PBBM, sana wag niya akong ipadala sa dahig. Sa kanyang pagharap sa media ngayong araw, May 12, emotional si Senator Bato de la Rosa na muling umapila kay Pangulong Bongbong Marcos. Sana wag niya akong ipadala sa dahig. Kung mayroon akong pananagutan ko rito sa ating local court. Wag doon sa Banyaga. Yun. Ayan Yan ang mukha ni Bato habang nakikiusap Ano exactly ang gusto, sorry. Ano pong gusto niyong gawin ng Pangulo exactly, sir, at this point in time? Sana huwag niya akong ipadala sa dahig. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino. Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun lang ang appeal ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Na baka bigla kayong dalhin, damputin? Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo Kabunyog. Nung nakaraan, minumura niya si PBBM. Di ba? Nung mga nakaraan, minumura niya si Pangulong Marcos. Ang doon, galit na galit si Bato noon. Nag-speech doon sa Liwasang Bonifacio. Sabi niya, Interpol! Huwag niyo kaming pinagnuluko. PNP chief ako, alam kong Interpol. Interpol. Nakita niyo ba yung speech na yon ni Bato? Galit na galit siya kay PBBM. Ngayon, nagmamakaawa na siya, mga kabunyog. Nagmamakaawa na si Bato. Ang laman ng mga balita ng mainstream media, ganyan, Yan, mga kabunyog. Sabi pa ni Bato, BBM, wala kang personal na galit sa akin, alam ko yan. Sana naman, bilang Pilipino, protektahan mo rin ako. Panawagan ko kay Presidente, Sir, BBM, hindi ako galit sa iyo, Sir. At alam ko rin na wala kang personal na galit sa akin. Ako ngayon ay umuapila sa iyo na sana alagaan mo bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. You are our President. You are our President. It is your moral obligation. Not only your constitutional mandate, kundi moral obligation mo yan, Sir, na protektahan ang bawat Pilipino na hindi madala sa ibang bansa. Yan, mga kabunyog, mga galing yan kay Bato. Biglang biglang grabe ang pagmamakaawa ni Bato. Grabe ang pagmamakaawa ni Bato. Natatawa ako kay Ruben Padilla. Alam nyo, si Ruben Padilla, sabi ni Ruben Padilla, mga kabunyog, hindi daw sila natatakot sa ICC. Hindi daw yan. Wala daw yung sa kanila. Sabi ni Ruben Padilla. Ang sabi ni Ruben Padilla, hindi daw sila natatakot. Ibig sabihin na sila sa oposisyon, Alam naman nating mga oposisyon yan. Pinagmamalaki ni Ruben Padilla. Sabi ni Ruben Padilla, hindi namin napag-uusapan, sa totoo lang. Kasi para sa amin, hindi importante sa amin yun. Para sa amin, hindi valid yun. Kung warrant yun galing sa Pilipinas, yun, mababahala kami. Pero kung warrant sa ibang bansa, stupid. wow! Ngayon yan, kung warrant daw galing sa lokal na korte, mababahala daw sila. Sila, ibig sabihin yung mga nasa kampo ng Duterte. Pero kung galing daw sa ibang bansa, wala, hindi daw sila dyan nababahala. Si Ruben Padilla, ang yabang-yabang, porque hindi siya kasama dun sa kinasuhan sa ICC, si Ruben ganun ang pagkakasabi, pero si Bato de la Rosa, nababahala na . Actually, napanood ko nga yung interview kay Bato. Sabi ng media,
kumusta po kayo? Sabi naman ni Bato de la Rosa, bakit? Kung kayo ba yung nasa sitwasyon ko, ha? Oh, kung mayroon kayong warrant, nadadalhin na kayo sa The Hague, sa ICC, hindi ba katulad nyo rin, hindi ba mabahala rin kayo? Natatawa ako dito, nagbabanggaan yung mga statements nila, mga kabunyog, ano? Mayabang si Robin kasi hindi naman siya kasama dun sa co-perpetrators. Pero si Bato kasi, si Bato, alam naman natin ang naging papel niyan. Alam naman natin ang naging papel ni Bato, mayabang yan noon. Siya ang ang nagpatupad ng tukhang. O, kaya nga siya ginawa ni Duterte PNP chief eh. Kasi alam ni Duterte, kahit anong ipagawa mo kay Bato, gagawin niya eh. Nasubok niya na yan nung naging PNP chief naging chief of police ng Davao City si Bato. Nasubok na yan ni Duterte. Yung Davao Death Squads, nasubok na yan. Ginawa na nila yan sa Davao. Kaya lang ang gustong mangyari ni Duterte, nung naging presidente siya, gawing national yung implementation ng Davao Death Squads. Saka ipatupad ng PNP yung war on drugs. O kailangan yung gagawing PNP chief susunod sa gusto niya ni Duterte kahit anong ipagawa niya. O yun si Bato. Chief implementer ng war on drugs ni Duterte. Actually doon sa warrant of arrest, yung warrant na inilabas ng ICC, dinitalye doon kung ano ang naging papel ni Bato de la Rosa. Yun. Kaya itong si Padilla ang yabang. Kung warrant daw yan sa lokal na korte, mababahala daw sila. Galing daw yan sa Banyaga daw na korte, kaya wala daw yan. Hindi pala nababahala Samantalang si Bato nagmamakaawa na. Nagmamakaawa na kay PBBM. Nagmamakaawa na. Kasi talagang alam naman nila ni Bato. Kaya tingnan niyo yung mukha ni Bato. Alam ni Bato na yan. Alam niya yan na ang masusunod diyan ang Pangulo ng Pilipinas. Pag sinabi ng Pangulo ng Pilipinas, mag-cooperate tayo sa Interpol. Isurrender yan sa Interpol. May magagawa ba sila? May magagawa ba kahit ang Senado? Sa totoo lang wala. Walang magagawa ang Senado dyan. Kasi ang Senado, legislative yan. Ang nagpapatupad ng mga batas, executive. O sino ang chief executive? Ang presidente. Kaya nagmamakaawa na ngayon si Bato. Alam niyang hindi siya matutulungan ng mga kapwa niya senador. Yung Senado ngayon, kahit naman Senate President na si Cayetano, kahit naman sa kanila na yung liderato ng Senado, wala yan. Kaya nga ngayon, nagmamakaawa na si Bato. Tingnan niyo ang mukha. Mga kabunyog. Yan si Bato ngayon. Kaya lang yung sinasabi ni Bato, kay PBBM, sabi niya, PBBM, wala ka namang personal na galit sa akin. Huwag mo naman akong isurrender sa ICC. Huwag mo naman akong isurrender sa ICC. Yan mga kabunyog. Ang problema, sobra kayong bumira kay PBBM Tapos ngayon na ikaw ganyan may problema ka ngayon, nandiyan na yung arrest warrant ng ICC. Magmamakaawa ka. Yan ang problema. Nung maraming pinapatay sa kapanahunan ninyo ba to? Si Kian de los Santos nagmamakaawa. Yung mga pinagpapatay ninyo. So, yung panahon ni Duterte, ikaw yung chief implementer ng tukhang. Yung mga ama na nagmamakaawa, nandun yung kanyang asawa, yung mga anak nagmamakaawa kahit yung pamilya. Naawa ba kayo? Bato de la Rosa, naawa ba kayo noon? Sige nga. Ngayon, ang sinasabi nila, dapat daw sabi ni Bato, dito siya panagutin sa Pilipinas. Ang problema kasi, ang nagawa mong krimen, hindi naman simpleng murder lang or homicide Crimes against humanity.
Ang krimen mo ninyong nagawa ni Duterte, krimen sa sangkatauhan. Hindi ba ninyo naiintindihan yan? Senador ka, hindi mo alam yon. Ang nagawa mong krimen, hindi krimen. Ang biktima nyo, hindi lang isa o dalawang pamilya. Kumbaga dito sa Pilipinas, nakapatay ka ng isang tao, dalawang tao, pwede pa dito yan. Yung Ampatuan Massacre nga, 52, napapaano na tayo, hisus, di ba? Hindi natin maisip yun. Imaginein mo, 52, pinatay. O yun, 52 lang yun. Ay sa ilalim nyo ni Duterte, ilan ang napatay? Ang tinanggap ng pulis, 6,000. Yung police operations yan. Ha? Ay yung namatay talaga ng mga pinatay ng mga death squads, ng mga vigilante, kung mga riding in tandems, umabot ng 25,000 to 35,000. Kaya nga, lumabas sa kanya, crimes against humanity na eh. Eh, kung ang krimen mo laban sa sangkatauhan, crimes against humanity, ha? Sinong magliliti sa'yo? Pilipinas? Ha? O, sige nga. Anong nakalagay sa batas natin? Kung ang krimen mo ay krimen laban sa sangkatauhan kasi sa dami ng pinatay mo, ha? Sa dami ng pinatay nyo, ha? Saan ka lilitisin? Sa Pilipinas? Yes. Pero may option din ang Pilipinas. Nakalagay yan sa batas natin. Ha? Kung magdesisyon ang gobyerno na mayroon na rin namang kaso doon sa dayuhang korte, mag-decide ang gobyerno na doon na lang yan litisin, option yan ng gobyerno. Eh ngayon naman, nandyan na yan, nasa ICC na. Nasa ICC na yung boss mo. Ha? Nandun na si Digong, samahan mo na. Oh, di ba? Mas dapat doon na kayo magsama-sama para isa na lang nalitisan. Oh, hindi naman maganda, linilitis si Duterte doon, linilitis ka dito. Papagurin pa yung ating mga korte dito. Wag na. Wag na, di ba? Total, mayroon ng paglilitis doon eh. Oh? Pag dito pa yan nilitis, maaabala pa ang mga korte natin. Napakaraming testigo niyan, napakaraming ebidensya, napakaraming mga biktima. Ha? Samantalang doon, nakatutok na yung International Criminal Court para lang dyan sa ganyang mga kaso. Totoo, kaya yan sa korte natin. Pero, imagine niyo ang paglilitis na gagawin yan dito sa atin. Matindi yan. Ang abala niyan sa mga korte natin, grabe. Samantalang doon, mayroon na doong nakatutok na korte para sa mga ganyan. Anyway naman, ang nagawa mong krimen sa sangkatauhan eh. Crimes against humanity. Di ba? Yan yung sa mga kabunyog. Kaya itong mga itong mga ngayon, itong mga matatapang noon, o ngayon nagmamakaawa na. Nagmamakaawa na mga kabunyog. Kaya si Bato, sabi niya, PBBM, hindi naman tayo magkaaway. Wala ka namang personal na galit sa akin. O ano mo naman ako? Huwag mo naman akong isurrender sa ISIS. Huwag naman daw isurrender, mga kabunyog. Nagmamakaawa na nagmamakaawa na si Bato. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.